At sa mga tangahanga nito ni Kibuloy, kung talagang relationship with Jesus Christ or kay God ang habol nyo, hindi nyo makukuha kay Kibuloy yun. Demonyo yung sinasamba niyan. Bakit, Pastor, napansin ko rin yun, even when I first met you, majority ng mga nakikilala ko at nakikita ko nakasurround sa'yo babae. Bakit nga ba? Bakit ang daming paniwalang paniwala dito? Kingdom of Jesus Christ will come. So recently, nagkakagulo sa Davao dahil sa mga tangahanga nitong Kibuloy. Patay pasabog! Dahil nga sa kanyang alleged sexual abuse at sa Amerika, alleged fraud and alleged labor trafficking. Anger, lust, any of those things. You don't experience those on a daily basis? As a human being, Yes. I have already overcome all of those. Sa dami ng kasong kinahaharap nito ni Kibuloy, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang dami pa rin niyang tangahanga? So in this video, medyo nag-search ako ng mga iba't ibang video niya sa YouTube para malaman ano nga bang kapanipaniwala dito kay Kibuloy. Magaling ba siya mag-preach at tama ba ang mga tinuturo niya? Mas nagkakaroon ba ng better relationship with God yung mga alagad niya or mga kaanib niya, or better relationship lang sa pera? Magaling siguro talaga makumbinsi tong si Kibuloy kasi parang pati si Duterte nakumbinsi niya na paniwala niya. My talent is to be a leader. Not everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go and lead the 6 million people. So sa mga issue ngayon sa kanya, ano nga bang dapat gawin ngayon ni Kibuloy? Kasi nga baka naman pinupolitika lang talaga siya. Mga kapatid, samahan niyo ako muli ngayong araw sa video na to. Sabay-sabay nating sagutin lahat ng yan. Ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. So mga kapatid, ayun na nga, since trending na naman tong si Kibuloy, na-curious na ako. Sino nga ba tong si Kibuloy na nagsasabing Diyos raw siya? So, ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Sapagkat ako'y representative ng aking Ama na narito sa lupa, pag sinunod ninyo ako, ang sinusunod ninyo yung nagsasalita sa loob ko. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay isa. Ang mga sinasabi ko, sinasalita ko, hindi ko sinasalita sa sarili ko, kundi sa Amang nananahan sa loob ko. So pagka sinabi niyo Diyos ako, ang ibig sabihin yung Diyos na nasa loob ko ang sinasamba niyo. At ang kanyang mga sinalita na naging katawan dahil sa akin ang pinapakinggan ninyo at sinusunod ninyo. Ang nakakabuti lang dito sapagkat nakikita ninyo yung kanyang katawan dito sa lupa. Ano kaya feeling ng mga taong nag-aamin sa sinasabi ng taong to, no? Pinagsasabi nitong si Raulo na to. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. So pero baka naman kasi napakagaling mag-preach nitong si Kibuloy, di ba? Kaya ang daming paniwalang paniwala. Moses was born, and when he was born, Pharaoh knew about this, and he commanded all of the children at the time 2 years below to be killed, to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die. Kita And mo, no one will... mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang napanganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-maalay na nung panahon pala na yun, ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya, hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang. Hindi 2 taon pa baba. Ang may utos nung 2 taon pa baba si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam mo, itong taong ito, daldal lang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukote niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Disclaimer, di ako naniniwala sa mga doktrina, sa mga bylaws nitong dating daan. Pero sa pagkakataong ito tama naman si Brad Eli Soriano. Nasa Bible yan. Exodus 1 verse 9 to 10,
Exodus 1 verses 22. Kayo na magbasa. Search din pag may time. Basa-basa din ng Bible pag may time. Nagtataka lang ako dito kay Kiboloy. Bible na nga yung pinagkakakitaan mo ng milyon-milyon. Sana ayusin mo na yung pagtuturo. Pero kahit papano naman, di ba? At least, mga nauuto mo, may makukuha man lang sa'yo tamang turo sana. So, tagal mo nang tinuturo yan, hindi mo pa kabisado yung Bible. Ang katunayan, hindi siya nag-aaral ng Biblia. Si Marcos ba naman daw ay apostol? Wala namang nakasulat sa Biblia ang apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya dyan? Miyembro? Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Mali yan, walang Apostol Marcos. Lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ng miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan. Sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia. Kawawa ang mga tangahanga talaga. Kaya di ko talaga trip tong mga gantong denomination ng Christianity eh. Mga evangelism. Lahat na natin mga Protestant. Sorry sa mga Protestante dyan. Pero ito yung totoo eh. Diba? Kasi di ko magets yung logic ng mga Protestante. Diba? Humiwalay kayo sa Catholic Church. Kasi hindi nyo gusto yung doktrina ng bylaws ng mga Catholics kasi di nila lahat binabase sa Bible, di ba? So, gusto ng mga Protestant sa Bible lang talaga mat-base. Pero ang nangyayari, hindi naman sila magkasundo-sundo sa interpretation ng Bible. Tapos, naglalabasan pa yung mga ganito, di ba? Mga manggagancho, mga heretics, tulad nito ni Kiboloy na going as far as sinasabi niya na siya na raw ang bagong Diyos. And like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Kiboloy. This may be the most beautiful spot in the Philippines. And it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it's not God's will for me to have these things I have, Yeah. you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Red flag na dapat yun, di ba? Bakit ang dami pa rin nagpapagancho dito kay Kiboloy? Yung mga incentives kasi syempre, Caps, sa Amerika raw pag magaling ka magsulisit, isi-set up ka nila ng fake marriage para magkaroon ka ng visa. Tapos syempre sa Pilipinas, yung malalapit dito kay Kiboloy, syempre kahit papano naaambunan ng panggagancho niya, di ba? Lalo na siguro na naging presidente si Duterte, umabot na sila sa peak nun. Oo nga no, parang yung ibang denomination, sabihin na nating ibang religion, na pag umanib ka raw sa kanila, mas madali ka matatanggap ng trabaho. Sabihin mo lang nakaanib ka doon, medyo mas higher percentage na matanggap ka. Kahit na heresy ang tinuturo itong religion na to. So instead na better relationship with God, better relationship sa material na bagay pala ang habol ng sumasali kay Kiboloy. Hindi ko talaga magets yung logic eh. Kung ang habol may better relationship with God, ang daming mas okay na paniwalaan eh. Sobrang katangahan na lang yung mga naniwala talaga na itong si Kiboloy ang magliligtas sa kanila sa takdang panahon. Katangahan na lang. Promise. In fairness naman dito kay Kiboloy, napakagaling din lumaro sa politika. Mas magaling nga lang yung ibang denomination. Katangahan lang din talaga nito ni Kiboloy. Porkit nag-pick siya nung naging presidente si Duterte, nag-simp na siya kay Duterte. Kalabanin ba naman yung pinsan nung kasalukuyang presidente? Kundi ka ba naman tanga? Di yun, lumabas lahat ng baho niya. Di ba? Kaya magkatuwa kami ni PRRD sa bagay na gano'n. Kaya wala kaming iwanan sa buhay. O ganito na lang Kiboloy. Di ba sinasabi mong Diyos ka? Bakit ka natatakot harapin lahat ng mga kaso mo?
Kahit anong pamumulitika pa yan, kaya mo yan labanan eh. Diyos ka eh, di ba? Eh bakit ka nagtatago? Malay mo lang naman, tulad ni Jesus Christ. Nakatadhana ka rin palang ipako sa krus. Di ba? Malay mo lang naman. Kaya tara na. Suko na. There are three possibilities here. You are either the Son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I respect your point of view. But I resent what you said that your followers will say, I'm a con man with a speaking ability that I've tried to con people. That is not who I am. I'm not trying to con people. I am speaking the truth. At sa mga tangahanga nito ni Kibuloy, kung talagang relationship with Jesus Christ or kay God ang habol nyo, eh hindi nyo makukuha kay Kibuloy yun. Demonyo yung sinasamba niyan, hindi si God. Kaya na sana, Lord Jesus Christ, the true living God, please tapikin nyo tong mga tangang to pabalik sa inyo. Please po. With that being said, mga kapatid, I will leave you with this Bible verse from Matthew chapter 7 verses 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Yun na lang muna mga kapatid. Muli, ako po si One ng Mahirap Pasayahin Channel. Sana mag-subscribe po kayo hanggang sa muli. Babush!